Hello, everyone. This is Sir Cloyd, and this is Lecture to My Students podcast. This podcast aims to aid the growing needs of students who hungers to learn more about the subject they've enrolled and inevitably pass the subject, as well as those who has difficulties with internet connection, lack of devices, areas that are not that conducive for learning, and conflict of interest. I hope you find every episode beneficial, not just academically, but in your own personal lives as well. To my students, thank you for wanting to know more today than you did yesterday, and I hope you learn a lot from this episode. Okay, para po sa ating random quote, this is from R.C. Sproul in Knowledge of Self and Knowledge of God. To signify nothing is to be utterly and completely insignificant. To be insignificant is to be meaningless. To be meaningless is to be without value or worth. My significance and yours is tied to the questions who are we and what are we? It is a question of identity. My identity is ultimately concerned with my relationship to God. I cannot understand who or what I am without understanding who or what God is. Welcome po sa episode 4 ng Lectures to My Student podcast. At nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Gen Ed 02 Ethics. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang Divine Command Theory o doon sa pag-uusap natin ng about sa law, ito yung Divine Law. Basahin natin ang intended learning objectives ng klase natin. After the completion of the chapter, you students will be able to understand what divine command theory is, recognize the challenges that confronts this ethical system, and know the purpose of law in this perspective. Excited ka na ba? Simulan na natin itong pag-aaral natin. The divine command theory, or a divine command system, is one in which the ultimate foundation of morality is the revealed will of God, namely, the commands found in the scripture, or the divine law. The belief that what's moral and what's immoral is commanded by the divine. Before we dive into the actual divine law, it is equally important to understand what moral law is, in the lens of someone who is adhering to this kind of ethical system. Balikan natin to sandali. So, the moral law. We have to understand that God uses the law to give us true knowledge of His righteous standards. As we study the Ten Commandments, we will see that it has specific prescriptions on how humankind should relate to God and how they should relate with one another. Also, these laws shows our unrighteousness and inability to do right. But we will also learn that God wants us to follow after righteousness. But what is the purpose of the law? The first purpose of the law is to be a mirror. The law of God reflects and mirrors the perfect righteousness of God. Hindi lamang sinasalamin nito ang katuwiran ng Diyos, ipinapakita rin ito na tayong mga tao ay mahina at palaging may tendency na makagawa ng kasalanan. Apostle Paul in Romans 7:7 states, "If it had not been for the law, I should not have known sin. I should have not known what it is to covet if the law had not said, 'You shall not covet.'" At maidadagdag pa natin dito, sabi ni R.C. Sproul, "The law highlights our weakness so that we might seek the strength found in Christ." The second purpose of the law is the restraint of evil. May mga individual kasi na walang pakialam sa kung ano ang mabuti o masama, tama o mali, unless mayroong mga batas na pipigil sa kanila o magtutulak sa kanila na gawin ng mabuti, pigilan sila na gawin ng masama o maling bagay. Maari rin nating isipin ito na these laws serve to protect the righteous from the unjust. Kung bakit nasa kulungan ng mga taong nag-violate sa batas, hindi lamang para matigil ang kanilang ginagawang masama, bagkus ay maprotektahan din ang sambayan ng Pilipino. De joke lang. And now, the third purpose of the law is to reveal what is pleasing to God. The law helps believers daily to learn more about the nature of God and of His will, which is what they long to do. As they study the law of God, they will be encouraged to obey. Their minds will be strengthened so they will not easily fall into evil ways. May kita natin na
Sa pamagitan ng kanilang pag-aaral ng kung ano ang batas ay nalalaman nila sa kung ano ang naisin ng Diyos, ano ang mga bagay na kanyang gusto, ano ang mga kanyang kalooban, at ito ay nagtutulak sa tao upang gawin kung ano ang mga bagay na pleasing sa Diyos. At syempre, since doon sila patungo sa paggawa ng mga bagay na kalooban ng Diyos o mabuti na isinat ng Diyos, ay kasabay nun, inilalayo sila o nailalayo sila sa paggawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos o napipigilan sila o tumatatag ang kanilang kaisipan na hindi mahulog sa temptasyon. Makikita natin na ito ang pinakamataas na purpose or function ng law dun sa tatlong binanggit natin na purpose, na itong law ay maging instrumento sa kung paanong ang bayan ng Diyos ay sambahin, dakilain, at purihin siya. Kumbaga, inilalapit, itinutulak o mas nalalaman ng tao ang daan sa kung paano siya makakapunta o paano niya makikilala pa ang Diyos. Ngayong nalaman na natin yung purpose nitong divine law, suriin natin kung ano ba ang mga challenges na kinaharap nitong divine law. In Plato's well-known dialogue, the Euthyphro, Plato asks the question that must be addressed by every adherent of divine command theory. Background muna tayo sandali, no? Itong kwento ng Euthyphro, or mas kilala bilang the Euthyphro Dilemma sa The Republic, si Socrates at ang kanyang kausap na si Euthyphro ay naghihintay para sa kani-kanilang mga hearing. Si Socrates para sa accusations na he is impious and poisoning the mind of the youth. At ito namang si Euthyphro ay naghihintay dahil siya yung main prosecutor para sa kaso ng kanyang ama. Habang sila ay naghihintay, syempre nag-uusap itong si Socrates at si Euthyphro. At naitanong sa kanya ni Socrates na, bakit mo ito ginagawa? Bakit sa tingin mo ito ang mabuting gawin? Para kay Euthyphro, sagot niya, I believe ito ang nais ng mga Diyos. Ito ang kanilang kagustuhan na i-pursue yung justice kahit pa ang aking makakalaban dito o ang aking makakaharap dito ay ang aking sariling ama o isa sa aking mga pamilya. At ito ngayon yung tanong na ibinigay ni Socrates kay Euthyphro. Does God command things because they are good? Or are things good because God commands them? Sa ibang salin, are right actions commanded by God because they are right? Or are right actions right because God commands them? Problematic ba? Tingnan natin kung gaano ka problematic ito at ano ang implikasyon nito sa kung paano natin i-ground ang ating sense of right and wrong, especially if we adhere to this divine command theory. Dito sa unang tanong na, does God command things because they are good or are right actions commanded by God because they are right? Ang malaking problema dito ay ito yung idea ng good o yung idea ng good ay independent of God. Kasi ipinapalagay dito na nakita ng Diyos na mabuti ang mga kautosang ito o may idea ng good siyang nakita and kinuha niya ito at ibinigay sa mga tao. Ang mangyayari, makikita natin doon na independent o hiwalay sa Diyos itong good na ito. Kumbaga, hindi parte ng pagiging Diyos o ng isang Diyos ang idea ng good. Ano ang implication nito? May isip ng mga tao na itanong, saan ito galing kung hindi ito nag-i-exist within God? Saan ito galing? May isip ng mga tao na bakit pa tayo dediretso sa Diyos kung may ibang entity or being or something pa na maaring pinagmulan nitong good na ito? O baka maisip nila na baka sa tao talaga nagmula itong idea ng good. Kaya dapat tayong mga tao ang maging panukat sa lahat ng mga bagay, maging ito man ay ukol sa usapin ng moralidad. So yun yung isang implication nitong unang tanong dito sa Euthyphro Dilemma.
Ano naman yung pangalawa? Dito naman sa pangalawang tanong na, are things good because God commands them, or are right actions right because God commands them? Ito talaga very clear yung sinasabi nito. Dito naman ipinagpapalagay na paano kung may isang araw na itong Ten Commandments na kinalakihan natin na sinasabi ng Biblia na ibinigay ng Diyos at siyang naging panukat sa kung ano ang mabuti at masama o sa kung paanong re-relate ang tao sa Diyos at sa kapwa niya tao, ay biglang nabaliktad. Yung tipong from you should not steal punta sa you should steal. Paano yun? Paano yun? Since sinasabi doon na mabuti ang isang bagay, o dito sa pangalawang tanong na ina-assume na mabuti ang isang bagay dahil ito'y pinag-utos ng Diyos. Imagine nyo, paano kung utusan tayo ng Diyos na mag-torture ng hayop o ng baby o gumawa ng mga bagay na opposite dun sa Ten Commandments? What if mas encourage niya tayo na pumatay? Mas gusto niya na makiapid tayo or ipag-utos niya na tayo ay makiapid. If we follow the reasoning, ito ay mabuti o tama. Bakit? Dahil ito ay iniutos ng Diyos. Kasi nga, di ba, mabuti ang mga bagay dahil ito ay ipinag-utos ng Diyos. So, paano nga pagbaliktarin niya? Wala tayong magagawa dahil dun sa logic na kung ano ang iniutos ng Diyos, yun ay mabuti. Pero may isip nyo, ang hirap atang sambahin ng ganong Diyos o ang hirap atang kilalanin na ang ganong Diyos ay isang mabuting Diyos. Dito sa problemang naibigay ko sa inyo o naibigay sa atin ni Plato sa dialogue ni Euthyphro at ni Socrates, ngayon, paano ba natin ito sasagutin? Mainam na malaman natin kung ano ba ang dilemma. Ito kasing series of questions na itanong sa atin ay tinatawag na the Euthyphro dilemma. So a dilemma is a choice between two options, either when both options are desirable but only one can be chosen, or when both options are less than desirable and one must be chosen. Kumbaga, may mga pagpipilian pero hindi mo pwedeng makuha yung pareho. Hindi mo pwedeng mapili yung parehong mabuting bagay. May isa kang pipiliin na higher or mas valuable dun sa isa, or in a negative sense ay hindi mo pwedeng mapili yung dalawang mabuting bagay o ano man ang piliin mo dun sa dalawang pagpipilian na ito ay magkukos ng unpleasant result. Hindi lamang sa'yo, unang-una, kundi doon sa mga involved doon sa decision making na ito. Pero dilemma nga ba talaga itong dialogue ni Euthyphro at ni Socrates? Or baka false dilemma ito? Baka may third option. Kasi kahit na anong piliin dun sa dalawa ay problematic. Pag pinili mo yung unang option ay sasabihin mo na yung idea ng good ay nag-i-exist outside of God. So, ultimately, hindi innate ang pagiging mabuti ng Diyos, which is, I think, inconceivable na isipin na hindi mabuti ang Diyos. At magtutulak ito para hanapin kung saan matatagpuan itong idea ng good kung hindi ito nag-exist within God, or kung nag-exist ito outside or independent of God. Problematic ito. Doon sa pangalawa naman, problematic din kasi nga sinasabi doon na kung ano man ang pinag-utos ng Diyos ay siyang mabuti. So, kung baliktarin niya yung Ten Commandments, yun ay mabuti. Pero counterintuitive ito. Alam natin na parang it will go against our very being, our essence na malaman kung ano ang mabuti o masama. Pero yun yung problema na tinutukoy nitong second question na ito. Kumbaga, hindi nyo masasabi na the will of God is good, kundi God's will is whatever He wills. Kumbaga, parang ang empty
nung statement na parang walang morality, walang sense of goodness, walang sense of right and wrong doon sa statement na God wills whatever He wills. 'Di ba? Hindi mo masasandalan, hindi mo matatawag na mabuti ito dahil sa ganitong ipine-present na problema sa ikalawang tanong ng Euthyphro Dilemma. So, meron nga bang third option at false dilemma nga ba ito? Siyempre, meron kaya ako nabanggit yan. So, isa sa take para masagot itong Euthyphro Dilemma ay may third option kasi. Or pwede natin ituring na false dilemma ito dahil hindi lang naman talaga dalawa yung pagpipilian dito sa dilemma na ibinigay ni Euthyphro or ni Plato sa kanyang libro na The Republic. May third option na magbibigay ng linaw sa paano nga ba i-address itong mga questions for divine command theory. Yung third option, which makes the dialogue a false dilemma, is good is ultimately grounded in the nature or character of God. That is, God, who is goodness himself, commands us to do good and only the good because He created us with human nature to do only the good. Siyempre, referring ito sa original design during the creation. He gave us rationality to deliberate what is good and what is not good. And we are supposed to do the good. Take note dun sa idea ng supposed. Bakit? Siyempre, dahil sa fall of man in Genesis 3, pumasok yung kasalanan. Nagkaroon ng, kumbaga, ng marka o nadungisan o nabahiran ng hindi kasama sa original design ng Diyos ang tao, which is yung kasalanan. Tinatawag ito na yung idea natin na walang perpektong tao, yung idea natin na ang lahat ay may kasalanan na baon-baon. Tinatawag ito na doctrine of original sin, na dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva at lahat ng sumunod sa kanila, lahat ng tao ay nadungisan o minana itong kanilang nagawang kasalanan. So, ito yung doctrine of original sin, which is nag-propose or mas nagbigay ng linaw nito ay si Saint Augustine. Present naman din ito sa Bible. Kaya, itong ating will ay may malaki talaga siyang tendency not to do good, but to do what is not good or to do what is evil, or alam mo yun, madali tayong mahulog sa temptasyon o gumawa ng mga bagay na hindi kagustuhan ng Diyos. Isa pa sa makikita natin dito sa ibinibigay ng third option is yung idea ng good, yung kabutihan ay nakabase sa character ng Diyos. At isa sa kanyang character na ating masasandalan ay hindi siya kailanman magbabago. Kaya yung second na dilemma or second question dun sa dilemma ni Euthyphro na what if dumating yung pagkakataon na biglang baguhin ng Diyos ang kanyang isip, baguhin ng Diyos ang kanyang ibinigay na utos mula sa you should not steal patungo sa you should steal, and I encourage you to do that, ay hindi kailanman mangyayari. May tinatawag tayo sa theology na immutability of God. So share ko sa inyo ano yung immutability of God. Yung immutability of God ay, according to gotquestions.org, ay the immutability of God or God's quality of not changing is clearly taught throughout the scripture. For example, in Malachi 3:6, if you would have your Bibles with you, God affirms, I, the Lord, do not change. And we are also familiar with kumbaga, parang, cliche or familiar phrase that He is the same yesterday, today, and forever. So, there is no shadow of turning or walang kahit na anumang pagbabago ng isip, pagbabago ng karakter ng Diyos. Kung ipinakita niya ang kanyang moralidad sa pamamagitan ng 10 utos, ito ay kailanman hindi magbabago o ito ay kailanman magre-reflect sa kung ano ang katuwiran ng
Diyos. Kaya yun yung sinasabi ng third option na yung idea ng good ay nakaangkla, nakakabit sa kung ano ang karakter ng Diyos, which is He is good, He is righteous, He is holy, He is merciful, He is just, and hindi kailanman magbabago ang anumang bagay tungkol sa Kanya. Mababasa o makikita nyo rin sa mga lecture notes ninyo yung kopya or screenshot ng Ten Commandments. Makikita nyo rin naman to kung kayo ay may mga Biblia sa Exodus chapter 20 verses 1 through 17. Ang version po na aking ibinigay doon ay English Standard Version. This is the divine command theory, and we have to remember that these commandments require that man must be shaped according to the standard of the purity of God, so that we will love God and our neighbor. This is the guiding principles of believers both then and now. Living a life in accordance to the will of God is one way to glorify the one who created and sustained everything. Thank you and have a blessed day to all. See you next episode.